May panibagong topic na naman po tayong tatalakayin 'no, mula po ito sa channel ni Marvelous Facts. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, Pilipinas nakahanap na nga ba ng alas laban sa mapagsamantalang China? Bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayong itong reaction video. Sisimulan ko na po ito. Let's do this. Ang relasyon ng China at Pilipinas ay maihahalin tulad sa daloy ng karagatan. Laging may namumuong tensyon at tila hanggang sa karagatan nga ay umabot ang alitan ng dalawang bansa dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero sa Tama. mga nakalipas na taon ng panggigipit ng China, nakahanap na sa wakas ng alas ang Pilipinas na pwedeng gamitin laban sa mapagsamantala ng dayuhang bansa. At yan ang ating aalamin kung ano nga ba ang alas ng ating bansa laban sa China. Ang alas na ito ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Edgar. Estados Unidos. Ano nga ba ang defense agreement na ito at gaano ito kahalaga para mapaigting ang seguridad ng Pilipinas laban sa China? Para mas maunawaan natin ang punot dulo ng gusot na ito, magpaliktanaw muna tayo sa pinagmulan ng gulo, ang China at Taiwan. Ano nga ba ang role ng Taiwan sa kasalukuyang tensyon na namumuo sa rehiyon ng Asya? Maituturing na ata ang Taiwan bilang isa sa pinakamahalagang bansa sa buong mundo dahil sa economical geopolitical position nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Taiwan lang naman ang leading semiconductor supplier at manufacturer sa buong mundo. At ito ay naging posible dahil sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng sandamakmak na microchips na kinakailangan sa halos lahat ng modern technology gadget na meron ngayon gaya ng smartphone, tablet, computers at maging sa mga sasakyan. Napakalaking bagay pala po ng bansang Taiwan, no? Sa kanila po pala lahat ng gagaling yan, yung mga chip na yan, no? Kaya po talaga pong kailangan po talagang ano pala yan, depensahan po talaga yan. Yung Taiwan. Mahigit kumulang 54% market share sa buong mundo ang kontrolado ng TSMC at ang natitirang Grabe. kalahati ay pinaghahatian ng mga pribadong kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa economic advantage, ang Taiwan din ang kasalukuyang may matinding alitan sa China kaya naging mahalaga ang presensya nito sa geopolitika. Sila po ang talagang kalaban din talaga ng China, no? Pero hindi po sila maggera-gera ng China. Isipin niyo po na uulitin ko po yung sinabi ko sa mga previous vlog ko po, no? Malaki pa po ang ating Luzon sa bansang Taiwan. Isipin niyo po yung Luzon po natin malaki pa sa Taiwan. Bansa po yung Taiwan, no? Malaki pa po ang ating Luzon pero hindi po talaga manggera ng China ang Taiwan. Kaya po wag po kayong matatakot, no? Dahil dyan sa sigalo dyan sa West Philippine Sea, dahil kung nga po yung Taiwan sa sobrang liit po niya na hindi po nila kayang garayan, tayo pa po kaya na meron po tayo mga kaalyadong malalakas sa bansa. Ang away sa pagitan ng China at Taiwan ay binubuo ng ilang dekadang tensyon at pagbabanta ng gera. Ang People's Republic of China o PRC ng China at Republic of China o ROC ng Taiwan ay dalawang gobyernong naglalaban para maging isa at tunay na political body ng China. Matagal nang gustong ibalik ng Communist Party ng China ang Taiwan sa ilalim ng kanilang kontrol simula ng paglakas ng Taiwan noong 1949 at naglungsad ng sarili nitong demokratikong pamahalaan. Ang tanging pumigil lang sa China na magsimula ng gera laban sa Taiwan at sakupin itong muli ay ang posibilidad ng pakikialam ng USA. Ayun na nga, no, si Big Brother, no? Yun ang hindi kasi kaya talaga ng China. Pinakamalakas po kasi ang US sa lahat-lahat po talaga ng bansa, no? Sa military, sa lahat-lahat na po. US po talaga ang pinakamalakas. Kaya nga po hindi rin talaga po masakop-sakop ng China ang Taiwan. Kung tutuusin, lugi ang Estados Unidos laban sa China dahil sa distansya ng dalawang bansa, gusto man nilang pigilan ang China sa pagsakop sa Taiwan. Mahihirapan naman silang magpadala ng reinforcement dahil sa layo ng agwat sa pagitan ng mga bansa. Grabe, ang layo talaga nun, no? Kung isipin, sobrang layo talaga.
Kaya nga ano alam ko po yung story na ito, no, nagtayo po sila ng military bases, no, malapit po diyan sa Taiwan at sa China, no. Um, Pagkakaalam ko po sa South Korea po, no, saka sa Japan yata sila naglagay na po ng ano diyan, ng mga bases. ng reinforcement dahil sa layo ng agwat sa Layo pagitan ng talaga. mga bansa. Aabuti ng ilang araw o linggo bago maging stable ang military backup at Tama. malamang bago makarating ang Air Force of Navy reinforcement ay burado na sa mapa ang ilang lugar sa Taiwan. Mhm. Pero hindi papayag ang United States na maging dehado laban sa China. Kaya gumawa sila ng paraan para mautakan ang China at ito ang tinatawag na First and Second Island Chain. Dahil masyadong malayo ang US mula sa China, nagtayo na lang sila ng mga military bases sa kanilang mga allied countries Tama na ako. malapit sa Taiwan, ang Japan at South Korea. Tama ako, 'di ba? Japan saka South Korea, diyan sila nagtayo ng kanilang mga military bases to. Para nga naman kasi sobrang layo nga naman ng US, no, sa Taiwan saka sa China. Pag sinugod talaga ng China yung Taiwan, kung ganun sila kalayo, wala na. 'Di ba? Ilang ilang araw ang biyahe nila, pagdating nila doon, wala na talaga yung ano. Kumbaga nakubkob na yung Taiwan kung tutuusin. Kaya mauutak po talaga ang US, so na nagtayo po sila diyan ng bases po nila diyan sa South Korea saka sa Japan. Ang galing, napakautak. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang reinforcement kung sakaling maisipan ng China na sumugod sa Taiwan. Tama. Handa naman dito ang Japan at South Korea dahil sa oras ng maangkin ng China ang Taiwan, mapupunta sa delikadong sitwasyon ang puwersang militar ng dalawang bansa dahil mas magiging malaya na ang China na angkinin ang ibang parte ng karagatan, lalo na dahil sila lang naman ang may pinakamalaking naval force sa buong mundo. Tama. Masamang balita iyan sa Japan, lalo na umaasa sila sa importation ng resources. Kaya kapag naisipang i-block ng China ang trade route ng Japan, maaapektuhan nito hindi lang ang kanilang militar, pati na rin ang kanilang ekonomiya. Pero sa tingin ko, hindi talaga gagawin ng China yan, no, na magdeklara ng gera. Kasi po, kung magdedeklara ng gera ang China, dapat noon pa. Marami na pong bansa po talaga silang hinamon-hamon, no, at binuli-buli. Malaysia, Indonesia, Vietnam. Pero wala pong nangyaring gera. At yan nga po yung Taiwan, no. Wala po talaga nangyaring gera. Lalo po yung Taiwan po talaga pong itinataboy po sila pag nandiyan po sila sa teritoryo ng Taiwan, no, diyan sa West Philippine Sea. Talaga pong winawater cannon din sila, tinataboy sila ng Taiwan, pero po wala naman po nangyayaring gera talaga. Kaya po para sa akin po talaga, hindi po pwede magsimula ng gera basta-basta ang China. Unang-una po, bagsak po ang kanilang ekonomiya, no? Kaya hindi po sila basta-basta na makakapagdeklara ng gera. Ngayon, saan naman papasok ang Pilipinas? Kung ang South Korea at Japan ay ang mga pincers para pigilan ang paggalaw ng China sa Hilaga, ang Pilipinas naman ang responsable para sa bandang timog. Ang Maluwis Island na parte ng Luzon ay 142 kilometers lang ang layo mula sa Taiwan at malaking pabor ito sa United States. Tama. Sa nagdaang siglo, ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay maituturing na okay. Malaki ang ginagampanang papel ng Amerika sa pagtamasa ng Pilipinas mula sa kolonya ng Espanya. Isa rin ang pinakamalaking kakampi ng Pilipinas, ang US noong World War II. Pero Tama. matapos ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na bumalot ng makapal na apo at lahar sa mga karatig na lugar gaya ng Zambales, Tarlac at Pampanga, natabunan din nito ang dalawa sa mga importanteng lugar kung saan dati nakaistasyon ang mga Amerikanong sundalo, ang Clark Air Base at Subic Naval Base. Matapos tanggihan ng Pilipinas na i-renew ang kasunduan na ibalik ang mga US bases na ito, matapos babaan ng Estados Unidos ang kanilang lease offer mula sa 850 million USD a year, ay bumaba ito sa 250 million USD. Ito po ay sa panahon po ni Pangulong ex-President Joseph Estrada. Siya po ang nagpatalsik po sa sa military bases ng US po dito sa Pilipinas, no. Dito po sa amin, no, sa Subic, okay naman na po ang Subic
clear na po, no, wala na pong yung lahar-lahar na yan at talaga pong ano, kumbaga kung tutuusin po dito po nagbababa po ngayon, no, sa mga balikatan, yung mga basta po galing po ng US yung mga dini-deliver po ng mga military equipment dito po sa amin sa Subic. Kaya po ano, sobrang active po ngayon ng port po ng Subic po namin at ang airport din sobrang active po ano. Dito po binababa yung ibang mga sinusupply po ng iba't ibang bansa po na sumusuporta po sa atin dito po sa Pilipinas. Kada taon, dahil hindi nagkasundo sa presyo ang dalawang bansa, minabuti na lang na ibalik uli sa pangangalaga ng Pilipinas ang dalawang military bases na kalaunan ay ginawang free port zones. Tama. Yung free port zone, yung SBMA po, no, dito po sa amin yan, naging free port zone na po siya. Actually, ano kung iisipin nyo, no, kung hindi po talaga ang pinaalis ang US po dito sa atin, sobrang lakas na po siguro ng ating bansa talaga. Talaga pong hindi po tayo mawawalan ng training kada taon, no? Kasi po halos po yung baligatan po, di ba po, ano yan halos hindi po tumitigil yan, non-stop po yan Natigil lang po siguro yan sa pagkakaalam ko, nung panahon po ni Pangulong Duterte. Alam nyo naman po na si Duterte ay anti-US po yan, no? At pro-China po siya. Alam nyo na po yan. Kaya ngayon po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ang nakaupo bilang presidente, ngayon na po meron na po ulit tayong balikatan exercise. Kasi po, yun nga po, ang ating big brother po ay yung US at ngayon po ay nagte-training na po sila ulit na may balikatan 2024 na po. Nagte-training na po ang mga Pilipino at US kung magkasama po yan, balikatan po yung tawag doon. Kaya ngayon po lumalakas na po ulit o nadadagdagan na po ang kaalaman ng ating mga military forces. Lumipas ang mahigit 2 dekada at wala na ulit foreign military bases ang namalagi sa Pilipinas. Pero ang lahat na iyon ay nagbago noong 2014. Noong taong 2010 ay naging mas agresibo ang China sa pag-angkin sa kanilang 9-dash line sa South China Sea at pagtatayo ng maliliit na man-made island sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Garapal talaga tong China, no? Isipin nyo, no? Mayroon silang imaginary 9-dash line, naging 10-dash line na kaya kasi pati po yung Taiwan, no? Sinama po nila, no? Sa mga hindi po nakakaalam. Kaya yan, tayo-tayo na po nga sila ng kung ano-ano dyan sa West Philippine Sea na pati po ang ating EEC, no? Ng sakop po ng EEC natin ay talaga pong sinasakop po nila. No, na which is sa atin po talaga yun, nasa EEC natin, lalo na po yung Scarborough Shoal, no? Isipin nyo yun, tapos sila pa yung nambubuli sa atin. Dapat po tayo nga po yung nagtataboy sa kanila Kasi po nasa EEC po natin yun, yung Scarborough Shoal, no? Pero po talaga pong garapal po talaga ang China, ganun pong ginagawa nila sa atin, no? Patuloy po nila tayong hinaharas dyan sa West Philippine Sea. Made island sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Inagrabyado rin ng mga malalaking Chinese Coast Guards ang mga mangingisdang Pinoy na gusto lamang maghanap buhay sa sarili nating teritoryo. Sa gitna ng bullying na ginagawa ng China ay hindi pa rin magawang makapalag ng Pilipinas sa kakulangan ng ating pwersang militar kumpara sa China na may 70 warships at nuclear-powered submarines, mahigit 2,000 fighter jets at bombers at mahigit 2 milyong aktibong sundalo. Halata naman na walang binatpat ang pwersa ng Pilipinas. Totoo yun, no? Hindi naman tayo mag-sugarcoat, no? Talaga pong may sobrang hina po talaga ng Pilipinas po pagdating po sa ating military, no? Talaga pong sobrang kakainin po tayo ng buhay ng China kung tutuusin po, no? Pero po, hindi po talaga tayo lalaban ng pisikalan dyan sa West Philippine Sea, sa sigalot dyan sa China. Kasi nga po, no, pag lumaban po tayo ng pisikalan dyan, unang-una napakahina po natin at ang style po o strategy po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po ganyan. Hindi po eye for an eye. Ang ginagamit pong strategy po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay sa legal, no, sa international law. Na which is mas maganda po yun kasi po legal po yun Pag po ganun po ang nangyari, magkagather na lang po tayo ng ebidensya at tayo po ang hinaharas ng China. At pag inilaban po yan sa international law at pag tayo po ay nanalo, yun po talaga masasabi po nating napakatamis sa tagumpay po yun, no. Hindi po kailangan ng gera. Hindi po ganun, no. Pero po, hindi pa rin po tumitigil ang ating gobyerno ngayon, lalo na sa pamumuno ni Bongbong Marcos, napalakasin po ang ating military forces. No? Marami na pong
sinusupply po sa atin na mga pinapalakas po ang ating military equipment, no? Magkakaroon na rin po tayo ng submarine at marami pong bansa ang tumutulong po sa atin at nakasuporta laban po dyan sa panggigipit po ng China dyan sa West Philippine Sea. Ngunit sa gitna ng panggigipit ng China, may isang paraan na naisip ang Pilipinas para makabangon. Ito ang pagbabalik ng alyansa sa Estados Unidos. Kaya naman noong 2014, ang Obama administration ng United States at Aquino administration ng Pilipinas ay bumuo ng panibagong military alliance sa anyo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon sa agreement, pumapayag ang Pilipinas na magpapasok ulit ng mga armas pang-militar ang mga Amerikano at kabilang narito ang pagpapalawig ng mga military bases sa Pilipinas gaya ng Cesar Balsa Air Base, Fort Magsaysay Military Reservation, Lumbia Air Base, Antonio Bautista Air Base, Dami at na, no? Mactan Benito Ibuen Air Base. Bukod pa rito, nagbalak din sila magtayo ng 4 na bagong US bases sa Tama. Pilipinas. Ito ang Naval Base Camilo Ocios, Camp Melchor de la Cruz, Balabac Island at Lalu Airport. Unti-unting sumigla ang relasyon ng US at Pilipinas na siya namang ikinainit ng ulo ng China. Ngayon, hindi lang ang Japan at South Korea ang sakit sa ulo nila. Maging ang Pilipinas ay kasama na sa bansang maaaring pumigil sa kanila na sugurin ang Taiwan. Kaya nga nagigil yung China talaga, isipin nyo, no? Sa nangyayaring sigalot dyan sa West Philippine Sea between China and Philippines, laging sinasabi ni China, di ba, ang spokesperson ng China, na wag nga raw makialam ang US, no? Wag silang maging big brother sa atin. Wag daw tayong magsusumbong kay big brother. Ganun po yung lagi sinasabi ng China. Eh hindi naman nga po ba pwede? Kasi meron po tayong alyansa po dyan. Allied nation nga po yan, di ba? Kaya nga meron nga pong sinabi nga rin si General Aquilino, no, na wag naman po sana mangyari na may mamatay po dyan sa atin sa West Philippine Sea sa pagpambubuli ng China, kasi po yun po talaga mai-invoke na po talaga yung pinag-usapan doon, yung treaty, no, na pag may nangyari pong gano'n ay talaga pong susugurin na po sila ng US. Wala na pong pwedeng mangyaring pagpigil pa doon kasi po meron na pong nasawi sa part po natin, ano. Kaya po ngayon po, no, kung isipin niyo po, no, kung talagang hindi po talaga napaalis po ang US po noon, lalo nung panahon po ni Joseph Estrada noon, kung hanggang ngayon po talaga ay naka-stay po ang mga base ng US po dito sa atin, napakalakas na po siguro ng ating bansa. Kasi po non-stop po yung pag-aaral nun eh. Non-stop din po yung training, di ba? At non-stop yung tulong na binibigay ng US sa atin. Kung mula noon hanggang ngayon ay hindi po nahinto yun. Yung mga military bases natin dito ay hindi po talaga tinanggal ng mga panahon na yun. Napakalakas po ng bansa natin at talagang mag-iisip po siguro ng mabuti ang China na tayo po ay bulihin dyan sa West Philippine Sea. Ngayon po kasi talaga, no, kasi po dahil nga po sa gentleman's agreement ni Duterte, no, at ng China, doon po nila naisip o doon po nila naramdaman, kayang-kaya natin itong Pilipinas kasi yung dating presidente nila ay humahalik lang sa puwet natin noon, di ba? Real talk lang po yun, no? Real talk lang yan. Yung sinasabi ko na yan kasi po talaga po ang ating ex-president noon ay talaga pong pro-China na halos gawin na nga po tayong probinsya, no, ng China. At ngayon po ang ating President Bongbong Marcos ay hindi po papayag talaga na na masunod po yung ganong agreement ni Duterte at ni Xi Jinping, na hindi po mag-e-epekto yun sa gobyerno niya ngayon, sa pamumuno niya dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya po ngayon, no, palakas po ang ating bansa dahil po unang-una marami pong tumutulong at sumusuporta po sa atin mga ibang bansa tulad ng Japan, India. Yung India nagpadala na po ng BrahMos missile nila, no, at yung US ang dami rin pong pinadala pong mga equipment, at meron po tayong balikatan na exercise, pinapalakas po ang training ng ating mga kasundaluhan. Japan nakasuporta rin, Australia, allied nation po yan, no, pati nga po ang European Union po ay nakasuporta na po sa atin kasi nga po nakita po nilang lahat na ang China po ay wala pong nire-respetong batas. Yung UNCLOS po ay hindi po nire-respeto ng China, pati po ang arbitral ruling na pinanalunan po natin noon ay hindi rin po nila nire-respeto, no. Pinapasok po nila ang ating teritoryo, tayo po ang hinaharas. Which is maning-mani po kasi po
nasa ano po natin yung teritoryo po natin ng Scarborough Shoal. Hindi na nga po makapaglayag ang ating mga mamamayan diyan, lalo na po ating mangingisda na naghahanap buhay lang po yan, hinaharas po talaga ng China. Kaya po maling-mali po dito ang China. At dahil sa pinagtibay na defense treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos, ay hindi na rin nila basta-basta magkikipit ang mga Pinoy. Iyon ang akala ng lahat. Agad nagbago ang ihip ng hangin noong 2016 ang pagtatapos ng termino ng late President Aquino na siya namang pagsisimula ng bagong administrasyong Duterte. Ito talaga eh. Ito talagang salarin si Duterte. Di ba? Okay na eh. Di ba? Naging okay na yung relasyon ng US sa Pilipinas nun eh. No? Nung siya na yung umupo, si Duterte na, nagkanda leche-leche na tayo. Diba? First time in ever history nga yata ng mga presidente na nakaringgan po natin na isang presidente ng bansa ay umamin na takot siya sa kalabang bansa na magera. Sinasabi niya na nagpaalam pa raw siya na magdidrill siya ron sa ating teritoryo ng langis, no? Magdidrill po siya ng langis doon sa ating teritoryo. Ipinaalam pa niya sa China. Tapos nung sinabi nung China ni Xi Jinping na wag mong gagawin yan, kasi magkakaroon tayo ng problema. 'Di ba? Sobrang takot po ang administrasyon Duterte sa China. At sinabi niya pa noon na isang pindot lang daw ng China, no, at tayo po ay 5 minutes to 7 minutes nga lang daw po ay tayo po pwede bagsakan po ng bomba o ng missile ng China. Sobrang takot po ating Pangulo, no? Sobrang baba po ng moral po nating lahat noon. Sa sinabi niya po yun, lalo po ngayon, no? Na re-review na po dito sa atin sa internet yung mga sinabi niya po, sobra pong hindi po kapanipaniwala po talaga na nagkaroon po tayo ng ganung presidente ganun kaduwag na presidente na si Duterte. Pagdating po sa war on drugs niya, na kapwa natin Pilipino, napakatapang niya po, no? Talaga pong 6,000 mahigit po ang namatay pong Pilipino, no, na sinasabi niya pong drug addict, no? Pero po pagdating po sa kalabang bansa na which is dapat doon po siya talaga magmatapang, ay talaga pong nabahag po ang kanyang buntot, no, sa kalabang bansang China. Nakakahiya po talaga, no, si Duterte nun. Real talk. Na siya namang pagsisimula ng bagong administrasyong Duterte. Grabe. Hindi naman ligid sa kaalaman ng lahat na may soft spot ang dating Pangulong Duterte pagdating sa China. Ito man ay estratehiya niya para sa bansa o sariling opinyon. Naging mapait pa rin ang resulta nito sa relasyon ng Pilipinas sa US. At ayun na nga, di ba? Dahil nga malapit siya rin sa China, pinalayas na naman niya yung US at minura-mura pa niya. Kahit hanggang ngayon nga po, minumura-mura niya po ang US, no? Kahit na po ang ating Pangulo ngayon na si PBBM, no? Minumura-mura niya at sinasabihan pa niyang bangag. Diba? Saan ka po makakakita ng ganun, diba? At itong ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nga siya pinapatulan. Dahil nga, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niyo ako makikitang iiyak dyan. Kumbaga, hindi niyo ako makikitang mag-response sa ganyan kasi nga may mas maganda o mas dapat unahin kaysa dyan kay Duterte. No, real talk na po yan. Lalo na sa pagpapakita niya ng interes na makipag-alyansa sa China. Aroy. Halos lumamig na ang naunang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos at mas lalo rin naging agresibo ang China sa pag-angkin sa mga teritoryo na dapat pag-aari ng Pilipinas. Kasi nga, no, nakita ng China na duwag ang ating ex-president, no, na kumbaga magbabow down lang sa kanila, no. Kaya ngayon nawili po ang China, no, na hanggang ngayon po ay iniisip po ng China na tayo po ay lumabag sa agreement nila ni Duterte, na which is hindi naman po talaga o wala naman po talagang epekto yan sa ating gobyerno ngayon, yung kanilang gentleman's agreement, no. Dahil unang-una wala pong written agreement na ibinibigay po kay President Bongbong Marcos o wala pong ini-endorse sa kanya ang dati pong gobyerno ni Duterte. Kaya po kailangan po talaga maimbestigahan po talaga yan, no. Kundi sa Senado, sana sa Kongreso, no. Kung sino po ba talaga nagsasabi ng totoo diyan. Kasi nga po, no, naninindigan po talaga ang China na meron po talagang gentleman's agreement. No, kaya nga po sa mata po ng China, no, tayo po ay lumalabag. Kasi nga po meron silang kasunduan ni Duterte na hindi po tayo po pwedeng mag-resupply mission o mag-company ng BRP Sierra Madre
o gumawa ng kung anong bagay diyan sa West Philippine Sea. Kaya masigasig po sila na tayo po ay bulihin diyan dahil naniniwala po talaga sila na meron po silang kasunduan. Kaso nga po, ang kasunduan na 'yon ay between Duterte lang at ni Xi Jinping na hindi po talaga ino-honor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malaki pong pasakit o malaki pong dagok po ang ginawa po ng ex-President Duterte po natin. Naku, gumising po kayo mga kababayan, no? Sa nangyayari po na to sa ating bayan. Sana po, wag po kayong mabulag o wag po kayong sumunod sa mga pro-China, no? Manindigan po tayo kasi po tayo ay Pilipino, ipaglaban po natin ang bansa po natin. Sa pag-angkin sa mga teritoryo na dapat pag-aari ng Pilipinas. Pero matapos ang termino ni President Duterte ay umusbong ulit ang panibagong pagkakataon para buhayin ang Enhanced Defense Yes. Cooperation Agreement. Noong Pebrero 2023 ay muling pinalawig ang defense agreement sa pagitan ng United States at Pilipinas. Nagkaroon din ng malaking joint military exercises sa pinagsamang puwersa ng Pinoy at Amerikanong sundalo noong Abril ng nakaraang taon. Sobrang kudos po no, sa ating presidente ngayon, no, President Bongbong Marcos. Napakasipag po ng presidente po natin at talaga pong hindi po yuyukod sa China. Sabi nga po, no, we will not yield, di ba? Hindi po talaga ganyan po ang tatak Marcos po, no. Talaga po ang ating presidente po ay lalaban po talaga, no. Hindi man po tayo lumaban, no, ng pisikalan diyan sa West Philippine Sea between China, ay talaga pong ilalaban po tayo ng ating presidente at ng kanyang gobyerno sa legal na paraan diyan po sa international law. Dahil dito ay gumulong na ulit ang plano na pagtibayin ang military forces ng US Yes. sa ating bansa. Bagamat ang goal ng United States ay i-corner ang China para hindi nito magawa ang plano na pag-angkin sa Taiwan, nakikinabang naman ang Pilipinas dahil ang pagpapagawa ng bagong US bases sa bansa ay nangangahulugan na bagong trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Tama. Gaganda rin ang daloy ng negosyo dahil sa mga kanong sundalo na madidestino sa Pilipinas. Tama. Sa hinaharap, inaasahan ng bansa na mas lalakas ang ating puwersang militar sa tulong ng Defense Agreement ng United States na kilalang pinakamalakas na military superpower sa buong mundo. Ayun, no, sobrang kudos po talaga sa ating presidente at sa mga tumutulong po at nakasuporta po mga bansa sa atin. Hindi lang po US, no. Japan, lahat po, Australia, India, lahat po talaga yan, no. Talaga pong sobrang kumbaga kung isipin niyo po, no, ang ating pangulo po talaga ay hindi po nagpapahinga na halos, no, para lang pong makipag-usap sa mga like-minded country po natin, no. Kasi po talaga pong kung hindi naman po talaga po mahusay ang ating presidente, ay makikita naman po natin na hindi po tayo tutulungan ng mga bansa na yan o hindi po sila susuporta. Pero po nakita po talaga natin na masigasig po ang ating presidente at talaga pong parang artista nga po ang ating presidente na pinagkakaguluhan po talaga yan ng mga bansa, no. Talaga pong lahat po halos ng bansa na ay nakasuporta po sa atin, no. Nakikita niyo po yan talaga pong kumbaga superstar po ang ating presidente, no. Hindi po siya nagpapahinga. Wala po siyang pakialam sa mga chismis, sa mga ibinabatong chismis sa kanya, yung mga pulbo-pulburon na yan, yung mga propaganda na pinapakalat sa kanya. Ang presidente po natin ay nagtatrabaho para po sa atin. Di ba? Ginagawa niya po ang lahat para po mapalakas po ang ating military forces at palawigin pa ang relasyon natin sa iba't ibang mga bansa, no. Na yan po ang pinanggigilan din ng China kasi nga po halos lahat na po sa buong mundo ng bansa ay nakasuporta po sa atin sa Pilipinas. Wala pong halos kakampi po talaga ang China. Pero mukhang hindi lahat ay masaya sa nangyayari dahil hindi na naman masaya ang China Tama. dahil sa alyansa na naganap. Ayon sa kanilang foreign ministry ay magtutulot lamang ng mas malalang tensyon ang kampiyan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kayo lang naman China lang naman nagpapalala Wala namang problema dyan Kung hindi kayo nambuburi dyan sa West Philippine Sea, kung hindi kayo garapal na nananakop dyan, ay walang mangyayaring ganito. Di ba? Binabaliktad din lang nakikita na ng buong mundo talaga na sila po talaga ang bully, di ba? Yun nga pong huling nag-water cannon sila sa atin, di ba? Merong naka-on board na international news reporter
doon sa winater cannon nila na barko natin, no. So talagang nasaksihan po talaga ng ibang nation, no, o ng ibang bansa na sila po talaga ang bully rito diyan sa West Philippine Sea. Kaya po napakalakas po talaga po natin kung ilalaban po natin yan sa international law, sa legal na paraan po, no. Kaya po napakahusay po ng presidente po natin kasi po ganun po yung kanyang diskarte. May karapatan nga ba ang China na magbigay ng opinyon matapos nilang gipitin ang Pilipinas ng ilang taon? Kung tutuusin, nagpipiesta na sana ang China ngayon kung nag-i-effort din itong mag-invest sa Pilipinas gaya ng ginawa ng United States ngayon. Tama. Lalo na dahil magaan naman ang loob ng dating administrasyon sa kanila noon. Pero imbes na alyansa ay sinalubong nila tayo ng paninindak. Sa Tama. huli, walang ibang pagpipilian ang Pilipinas kundi kumampi sa mas malakas na bansang handang tumulong sa atin, ang USA. Tama. Bagamat hindi ideal na umasa sa tulong ng iba, ito ang solusyon na nakikita ng kasalukuyang administrasyon, Tama. lalo na patuloy na tumataas ang tensyon sa rehiyon sa Asia. Sa kasalukuyan, walang pagpipilian ang China kung hindi kumalma muna dahil lahat ng posibleng ruta nila para atakihin ang Taiwan ay may balakid. Kasalukuyan na rin nating pinapalakas ang ating puwersang militar sa Tama. tulong ng Estados Unidos. Sabi nga ng isang sikat na Chinese general at strategist na si Sun Tzu, the way to win a war is to not go to war. Tama yun, no? Galing nung sinabi rin niya, no? Yun lang doon na ako nabilib sa sinabi ng Chinese na yun, no? Na to win a war is not go to war, no? Na walang gerang mangyari. Tama yun. Wala naman talaga may gusto ng gera, eh. Tutuusin, eh. Kaso itong China talaga, itong si Xi Jinping talaga yung makulit, no? Siya talaga yung nag-i-instigate yan, tapos binabaliktad tayo, no? Anong gusto nilang gawin, no? Na hindi tayo kumilos, na hindi tayo magpalakas, na hindi tayo humingi ng suporta sa ating kaalyadong bansa. Eh, samantalang ang lakas-lakas nila, hindi naman pwede tayo na mag-sitting duck lang, eh, na manahimik lang na wala tayong gagawin, na mag-aantay na lang tayo, nagigirahin nila tayo at wala tayong kalaban-laban, di ba? Eh, syempre kailangan natin magpalakas. Kaya nga po ngayon din talaga, no, for the first time magkakaroon na po tayo ng submarine. Sa pamumuno po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, so first time ever in Philippine history na magkakaroon po tayo ng submarine. Malapit na pong dumating yung submarine na yan, no? Diretso po natin to. Si Sun Tzu, the way to win a war is to not go to war. Ang mga bansa ay kasalukuyang nasa stalemate ngayon. Pero kaya nga ba nitong pigilan ang posibilidad ng gera? Kung iisipin, hindi lang ang Pilipinas ang may malakas na kakampi. Tama. Ang China ay meron ding alyansa sa Russia. isa pang military superpower, ang Russia. Russia. Sa tingin nyo ba ay makakaisip Pero sa tingin ko, no, hindi sila basta-basta tutulungan ng Russia kasi nga meron ding may gera rin ng Russia talaga ngayon, di ba, yung sa Ukraine. Kumbaga hindi pa tapos yung sigalot nila, eh. Hindi susugal ang Russia na tulungan ng China. Kasi po sila mismo meron din silang gerang kinaharap. ng paraan ang China para makawala sa trap na ginawa ng US at Pilipinas? At makakabuti nga ba ang pagkakaroon ng foreign military base sa ating bansa o magiging mitsa lang ito ng ating kapahamakan? Comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat! Sa akin po, no, malaking tulong po yan na magkakaroon po tayo mga military bases, mga EDCA, no, dyan sa atin dito sa buong Pilipinas. Kasi po unang-una po meron po tayong sigalot, eh. Meron po tayong dyan sa West Philippine Sea dahil sa China. No. Unang-una, tanggapin po natin talaga na mahina po ang bansa po natin kung magkakaroon man ng gera between China. Napakalakas po ng China, no. Kaya kailangan po talaga natin ng tulong. Real talk lang po yan, no. Hindi po tayo magtatapang-tapangan na sige, sigurin nyo kami, gera na, ganoon, lalaban kami. Oo, lalaban tayo, pero ano yung natin yung katotohanan na mahina pong bansa po natin. Kaya kailangan po natin magpalakas, kailangan po natin ng tulong o suporta ng iba pong malalakas sa bansa na tulad po ng US, no. Real talk lang po yan. Ayun lang po, no. Sana po nagustuhan nyo po ang ating reaction video dito po sa video ni Marvelous Facts. Napakahusay po. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Ilalagay ko po sa description ng link na kanyang video para makapag-subscribe po kayo. At huwag nyo rin po sana kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po ako ng reaction video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.